Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na usapan dito po sa crypto community. Kumakalat po ang mga balita na si Ripple ay posibleng nakikipagtrabaho or nakikipagpartner sa isang Swiss bank para sa isang malaking project na may kinalaman po sa digital ID, compliance at tokenization gamit sa XRP. Bagamat hindi pa kumpirmado ang lahat ng ito, ang mga detalye ay sobrang intriguing dahil pwede nitong baguhin ang galaw ng global financial market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang sinasabi ng bagong chismis tungkol kay Ripple at sa Swiss Bank? Ayan, lumabas po ang chismis matapos pong magpakilala ang isang anonymous figure na nagngangalang Lord Belgrave. Yan, meron po siyang aktual na post dito sa kanyang X account. Yan po si Lord Belgrave na meron po siyang 10.3k na bilang ng mga followers. Yan, marami po siyang pinost dito na mga mensahe. Ayan, ang haba po. Kaya, yan, hindi na po natin babasahin yan, kundi diretso na po tayo sa pagpapaliwanag kung ano po yung kanyang mga sinabi dito. Ayan, ayon sa kanya, hawak niya ang bahagi ng isang confidential agreement sa pagitan po ng isang malaking Swiss bank at isang American blockchain company. Dito raw nakasaad ang mga plano sa cross-border transfers gamit ang neutral bridge assets, tokenization ng regulated financial instruments at biometric identity integration. Kung totoo ito, malaking impact ito dahil ipinapakita na si XRP ay hindi lang para sa simpleng remittances. Pwede itong gamitin bilang tulay or bridge ng iba't ibang klase ng assets sa buong mundo. Kapag lumawak po ang adoption ng ganitong sistema, posible itong magpataas ng demand kay XRP sa market. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng neutral bridge asset at saka tokenized instrument? Kapag sinabing neutral bridge asset, ito po ay isang digital asset na pwedeng mag-connect ng iba't ibang financial networks nang walang pinapanigan. Dito po pumapasok si XRP dahil kilala siyang efficient at mabilis gamitin bilang tulay or bridge sa cross-border payments. Samantala, ang tokenized instruments naman ay tumutukoy sa malalaking produkto gaya po ng sovereign debt at saka exchange traded funds or ETF. Ibig sabihin ay hindi lamang po retail crypto ang target kundi institutional level financial products. Kapag nagkataon, tataas po ang credibility ng XRP sa mga malalaking bangko at investors. Ang ganitong klase po ng adoption ay posibleng magdulot ng long-term bullish effect sa presyo ng XRP. Ano naman po ang multi-layered liquidity corridors at bakit po ito mahalaga? Binanggit din ni Belgrave ang tinatawag na multi-layered liquidity corridors. Ang ibig pong sabihin nito ay pag-link ng fiat networks, tokenized securities, central bank digital currencies, at neutral assets gaya ng XRP sa isang global framework. Kung mangyari ito, magiging mas mabilis at mas mura ang galaw ng pera sa buong mundo. Sa market side, makikita ng mga traders at investors na si XRP ay hindi na lang simpleng crypto coin, kundi mahalagang bahagi ng global financial infrastructure. Ang ganito pong balita ay madalas nagdudulot ng hype at speculative buying na maaari pong magpataas ng presyo sa maikling panahon. Ano naman po ang sinasabi tungkol sa papel ni Ripple? Ayon po kay Belgrave, ang papel ni Ripple ay lumalampas na sa remittance services. Sa halip, sila ay gumagawa ng institutional grade settlement system na posible pong gamitin ng malalaking bangko at financial institutions. Kung totoo po ito, ibig sabihin mas lumalapit na po si Ripple sa mainstream finance. At dahil regulators daw ang nakakita ng dokumento, mas lumalakas ang posibilidad na legit ang project. Kapag napatunayan,
tataas po ang kumpiyansa ng investors kay XRP at posibleng tumaas ang market value nito sa long run. Ano naman po ang naging reaksyon ng XRP community at ibang mga analyst dito? Ayan, mabilis na kumalat po ang balitang ito sa XRP community. May mga nag-speculate pa na posibleng kasama po rito ang mga higanting institution gaya po ng JP Morgan at saka BlackRock. Bagamat wala pang kumpirmasyon, ang mga ganitong usapan ay nagdadagdag ng hype. Kapag marami pong traders ang naniniwala sa potential na partnership, tumataas po ang posibilidad ng sudden price rally kay XRP. Ngunit syempre, dahil wala pang malinaw na ebidensya, may kasama pong risk na bumagsak din ang presyo kapag napatunayang walang katotohanan ang mga claim na ito. Ano naman ang koneksyon ng rumors na ito sa industry? Yan, industry context. Kung susuriin, may overlap ang mga chismis sa aktual na galaw ng industriya. Halimbawa, si JP Morgan ay nagsabi na ang digital identity ay isang malaking bahagi ng Web3 at kailangan ng mas secure na verification methods. Samantala, si Ripple naman ay matagal nang nagtutulak ng compliance-driven projects at mas malalim na integration sa mainstream finance. Noong July 2025, nag-apply pa si Ripple ng US National Bank Charter at Federal Reserve Master Account para suportahan ang RLUSD stablecoin. Bukod pa dito, binili rin nila ang Metaco noong May 2023 para palakasin ang custody industry. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na tugma ang direksyon ng kumpanya sa mga rumors na kumakalat. Ang impact po nito sa market ay nagbibigay ng kumpiyansa na si Ripple ay seryosong gumagalaw para maging bahagi ng global banking system. Ano naman po ang pinapakita ng advancements sa XRP Ledger? Kung babalikan po natin, noong October 2024 ay inaprubahan po ng mga validators ang XLS-40 Decentralized Identifier Amendment. Ito ay nagbigay daan sa self-sovereign digital IDs para sa KYC at AML compliance. Kamakailan lamang, inannounce rin ng isang Ripple X engineer ang credentials feature na siyang nagbibigay po ng lightweight verification para sa institutions habang pinapanatili ang privacy. Ang mga developments na ito ay malinaw na nagpapakita na ang technology ni XRP ay handa na sa mas mataas na level ng paggamit. Sa market perspective, kapag nakitang gumagana ang ganitong features, mas magiging interesado ang institutional investors at maaari pong magdulot ng long-term growth sa presyo ni XRP. Yan, bilang panghuling katanungan, ay gaano naman po ka-credible ang chismis na ito? Ayon po dito sa abogado na si Ginoong Bill Morgan, mas believable ang chismis na ito kumpara sa iba pang kumalat noon. Ngunit malinaw din niyang sinabi na hindi ito katumbas ng confirmation. Hanggat wala pang official statement mula kay Ripple, sa Swiss Bank o sa ibang nabanggit na institution, mananatili po itong rumor or chismis. Para sa market, ito po ay nagbibigay ng excitement pero kasabay nito ang risk. Ang hype ay pwede pong magpataas ng presyo ni XRP sa short term, pero kung hindi po ito magkatotoo, posibleng bumagsak din ang presyo. Bilang panghuli, para po sa akin ay napaka-interesting ng chismis na ito. Dahil tugma po ito sa direksyon ng mga galaw ni Ripple nitong mga nakaraang taon. Nakikita po natin na hindi lang siya nakatuon sa remittances, kundi gumagawa po siya ng paraan para maging backbone ng global financial system. Ngunit kailangan pa rin natin na mag-ingat. Hanggat wala pong malinaw na kumpirmasyon mula sa involved institutions, dapat manatili po tayong cautious bilang mga investors. Maganda na bantayan po natin si XRP dahil may potensyal po itong umangat kung totoo ang mga balita. Pero dapat tayo ay handa pa rin sa volatility kapag biglang lumabas na hindi po ito verified.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.